taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Kumanta na si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bukod sa pagdiin sa mga dati ng dawit, may mga bagong pangalan din ang nabanggit. Isa na riyan ang dating senador na si Nancy Binay at ang alleged bagman ni Senate President Francis Escudero. Agad nilang pinalagan ang pasabog sa Senado. Sa ngayon, protected witness na rin si Bernardo at ang NBI. Pinakakasuhan na ang mga akusado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Pangasinense, maabig yalabi. Simulan na natin ang agenda. Office of the Executive Secretary nakalagkad na rin sa flood control scandal. ES Lucas Bersamin pumalag. May pera sa basura, dating sundalo at tauhan ni Congressman Saldico, nag-deliver daw ng male-maletang kickback sa loob ng Malacanang Complex para umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dumami pa, Senador Chis Escudero at Makati City Mayor Nancy Binay ikinanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagharap niya sa Senado. Ilan pang opisyal pinangalanan din. Marikina Representative Marcy Chodoro nireklamo dahil sa umano'y panghahalay sa dalawang babaeng pulis. Mga aligasyon tinawag niyang false at malicious. Severe tropical storm Opong inaasahang lalakas pa bago mag-landfall. Latest sa bagyo alamin. She mothered and delivered. Film singer Jessica Sanchez wagi sa latest season ng America's Got Talent. At isa pang restaurant ni Gordon Ramsay magbubukas sa bansa sa susunod na taon. Dumarami na ang nakakaladkad sa flood control scandal sa isa na namang pasabog sa Senado. Mga bagong pangalan ang lumutang sa pagsalang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, baka mayroon kaming hindi naabutan. Ano na ang mga naisiwalat pa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw? Rito sa Senado, pa House of Representatives, kanina naman umabot din sa palasyo itong mga pangalan at opisinang nabanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nadudumihan na ang Kongreso at palasyo. Kumanta na kasi si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inamin ang pagkasangkot sa flood control scandal. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Pagdating sa Senado, dawit na si dating Senate President Chis Escudero. Nakilala ni Bernardo si Maynard Ngu
na humingi ng project list sa Valenzuela at Marinduque. Ang total ay 800 million pesos at 160 million dito ilalaan daw para kay Escudero. Personal na dineliver ni Bernardo kay Ngu ang pera sa opisina nito sa Maynila. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Ayon sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Mula January 2021 hanggang March 2023, nanalo ang kumpanya ni Ngu ng higit 1 billion peso worth of contracts sa mga LGU pati sa DepEd. Si Ngu ay nasa top 5 donors sa 2022 senatorial race at kasama ni Lawrence Lubiano na umaming nag-donate din sa kampanya ni Escudero. Pinatotohanan din ni Bernardo ang pagkadawit ni dating Senador Bong Revilla. Humingi raw ng 25% commitment o kickback si Revilla sa 500 million peso worth of projects. Ibig sabihin, 125 million pesos ang natanggap ni Revilla na para sa kanyang re-election sana bilang senador. Inayos daw ito ng bata niyang si Henry Alcantara at siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Cavite. Ang ikatlong bagong pangalan, ikinagulat ng mga tao sa Senate Session Hall. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex. Si Villa ay OIC ng Makati City General Services Department ayon sa Makati Web Portal. Muli, ang bata ni Bernardo na si Alcantara ang nag-ayos ng listahan ng mga proyekto. Nagkakahalaga ang mga ito ng 250 million pesos at 37 million dito ang nakuha ni Binay na dineliver mismo ni Bernardo sa bahay niya sa Quezon City. Dinikdik din ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico pagdating sa paghingi ng komisyon. Ayon kay Bernardo, mismong siko ang tumawag sa kanya para tanungin kung maayos bang kausap si Alcantara na siyang unang nagdetalye sa galaw ng congressman. 25% commission daw ang hingi ni Ko, habang 2% doon pinaghahatian ni na Bernardo at Alcantara. Hindi lang Kongreso ang dawit. Umabot sa palasyo ang pag-name drop ni Bernardo. Si DepEd Undersecretary Trigiv Olaivar, tinawagan daw siya para makapag-discuss tungkol sa unprogrammed appropriations o yung standby na pondo. Hiningi ni Olaivar ang listahan ng projects na para dapat umano sa Office of the Executive Secretary. Umabot sa 2.85 billion pesos ang listahan ng mga proyekto. Kasunod nito, nakatanggap na ang DPWH ng SARO o Special Allotment Release Order sa parehong amount at 15% ang commitment para kay Olaivar o 427.5 million pesos lang naman. Mismong si Bernardo ang nag-deliver nito sa USEC. Si Olaivar ay naging tao ni na dating Senador Bong Revilla at Edgardo Angara bago lumipat kay Secretary Sonny Angara. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. Sabi ni Olaivar, handa siyang mag-leave of absence at makipagtulungan sa investigasyon. Agaran ding bumuelta ang mga senador. Itinanggi ni Escudero ang mga aligasyon ni Bernardo at well-orchestrated plan daw ito para atakihin lang ang Senado. Giit niya, bakit daw puro senador ang tinuturo at nasaan sina Congressman Zaldico at Martin Romualdez? Nagulat naman si Binay sa mga akusasyon. Tahimik daw siyang nagtatrabaho bilang alkalde at nagagamit lang siya para lihisin ang issue. Paalala ni Senator J.V. Ejercito, pagbasehan ng mga ebidensya. Balikan natin yung kung sino ba talagang saan ba nagsimula ang krimen na to, di ba? Sino ba nagsimula ng pag-i-insert, kung ba't nagkakaroon ng bukol at lahat. So you're referring to the House of Representatives, sir, na pinagmulan? Kasi nagdaman di ba? Sa ngayon, nag-a-apply na rin sa Witness Protection Program si Bernardo.
Corina, itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga paratang ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na may agreed 15% commitment umano na para sa kanyang opisina. At in the first place naman daw, walang involvement ang OES o Office of the Executive Secretary sa budgetary allocations ng DPWH at wala rin daw anumang dealings ang kanyang opisina kina dating Yusek Bernardo at DepEd Undersecretary Trigev Olayvar. At sabi ni Bersamin, untarnished ang kanyang record bilang long-serving public servant. At kapapasok lang din na pahayag o report, no, Corina, nag-react na rin itong si dating Speaker Martin Romualdez tungkol doon sa naging aligasyon kanina sa hearing kung saan di umano bukod kay Congressman Zaldico, siya rin ay tumanggap ng limpak-limpak na pera. At ayon sa kanyang statement, sinabi niya na baseless itong akusasyon dahil merong lumitaw na isang surprise resource person o witness na di umano'y nagde-deliver ng pera sa bahay ni Ko at sa bahay din ni Romualdez. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, buong loob, kusang loob na nagsalita itong nasabing resource person sa kanya. Kaya naman lumitaw ito kanina sa hearing. At sabi ni Romualdez, the most telling flaw is the witness's claim that deliveries made to his house in McKinley beginning December 2024 dahil imposible daw dahil nung panahon na yon ay under renovation ang kanyang bahay at unoccupied by construction workers. Corina. Okay, strong statement. Yung pinakahuli na nabasa ko doon sa sinulat ni Speaker Romualdez that he will never betray the trust of the Filipino people, which leads you to think lahat ng mga pangalan ba na binabanggit ngayon, kasi madaling magbanggit ang pangalan, napag-usapan ba sa Senate kanina kung paano yan mako-corroborate? Kumbaga, saan nahanap ng testigo, saan nahanap ng ebidensya para patunayan na totoo yung sinasabi ng testigo na yan? Corina, actually nandun si Justice Secretary Boying Remulla katulad nitong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing nitong Lunes at sinabi niya na lahat yan ay i-evaluate pa naman lahat ng testimonies, hindi lang yung kay dating Yusek Roberto Bernardo, maging yung kay Alcantara at yung iba pang resource persons dahil maging yung mga senador na na-interview natin kanina ay naniniwalang dapat may sapat na ebidensya itong mga statement dahil of course these are very strong allegations at ngayon naririnig na natin naglilitawan sila at sabi ng DOJ kailangan pa raw i-evaluate ang mga ito. Corina. Sa ngayon ay tumigil na ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, Hana? May mga bago bang isiniwalat si dating DPWH Undersecretary Bernardo? Corina, kakatapos lang nung hearing at sabi ni Senator Erwin Tulfo to be announced pa itong next na hearing probably next week or basta wala pa raw final date. At doon sa kay Bernardo, lalo niya pang idiniin si Escudero sa isa namang supplemental affidavit dahil noong August 2022 pinatawag daw siya ni Escudero sa isang kwarto at doon sinabi ng senador sa kanya na marami pa raw siyang kulang na street lights sa Sorsogon at ano pa raw ba yung magagawa ni Bernardo para kay Escudero. At kalaunan, nirelay ito ni Bernardo kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan at matapos niyan, naka-receive na ng listahan ng streetlights projects si Bernardo mula sa brother-in-law ni Escudero at yung kanina na na-mention sa aking storya na 160 million na di umano'y kickback o delivery para kay Escudero ay nangyari nito lang first quarter ng 2025 at pagsapit daw ng Hulyo nagkaroon ng pagkakataon si Bernardo para makita itong si Escudero at in-approach siya nito at nagpasalamat. Corina. So Hana, yung 160 million na sinasabi na kickback para sa dating Senate President is for a flood control project or was it for the street lighting? Corina, yan yung
itong streetlights project na kung saan ay di umano nag-usap sila ni Escudero para matulungan umano itong Sorsogon province. Corina. At ano naman ang mga sinabi ni Henry Alcantara at Bryce Hernandez? Corina, actually, mas nag-focus yung hearing doon sa naging testimonies nung surprise witness at ni dating Yusek Bernardo. Pero ginisa rin itong si Henry Alcantara kanina dahil kung matatandaan natin, nitong nakaraang pagdinig ay sinabi niya na nagkaroon siya ng di umano'y pakikipag-usap kay Congressman Zaldico kung saan dahil nga lumulobo na itong pondo sa Bulacan ay humiling itong siko kay Alcantara na baka raw pa pwedeng mailipat itong mga pondo sa iba't ibang probinsya. Yan yung ilang distrito sa Pampanga at Tarlac. At sabi ni Senator J.V. Ejercito, may ganun daw bang power ang isang dating district engineer gaya ni Alcantara. At hindi masyadong nakasagot itong si Alcantara at patuloy nga yung naging paggisa sa kanya kanina. Balik sa'yo, Corina. Okay, maraming salamat. Hannah T., nag-uulat live mula sa Senado. Binulaga ang Senado ng mga revelasyon ng lumantad na bagong resource person sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Isang dating sundalo na taga-deliver umano ng basura na tawag nila sa milyong-milyong pera. Hindi lang daw ito sa Pasig o Taguig dinadala, kundi sa compound din mismo sa palasyo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Siya si Orly Guteza, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Ko. Bukod pa ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Pinangalanan din ni Guteza sina John Paul Estrada at Mark Teksay na mga executive assistant umano ng kongresista na nakatoka namang tumanggap ng mga basura. May isa anyang pagkakataon na may kinuha silang mali-maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6. Ang nasabing mali-maletang basura, inilipat niya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Taguig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Guteza si dating Speaker Martin Romualdez bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Sa pagtatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating House Speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street, Forbes Park at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging seguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Yang na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park kung saan sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez. Umabot niya sa 3 beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang 70 mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Zaldico. Agosto nitong taon nang mag-resign daw siya bilang security consultant ng kongresista. Kaya hiling niya ang proteksyon ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Para sa agenda, Dexter Ganibe,
Abante! Posibleng lumawak pa ang investigasyon sa flood control scandal dahil 2 senador pa raw ang maaaring pangalanan. Oras na malantad na ang iba pang ebidensya. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Attorney Raymond Fortun, legal counsel ni Bryce Hernandez, na hindi magne-name drop ang kanyang kliyente nang walang matibay na ebidensya. Dala ang mga resibo at iba pang dokumento, tinukoy ni Hernandez sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na sangkot umano sa kickback scheme. Kaugnay naman sa computer ni Hernandez na itinuturing na key evidence, hindi anya matitiyak na hindi na kompromiso ang laman nito. Pero itinurn over nila ito dahil may tiwala sila sa DOJ. In his own words, sabi niya, ang hirap magturo na wala akong basehan. We gave the computer to the DOJ under good faith and with full trust that its contents will be revealed. And we have full trust. We actually lay the trust on the DOJ that the truth will come out. It's as simple as that, no? Due process. Yan ang pangako ng NBI sa lahat ng iniimbestigahan dahil sa flood control scandal. Kasama na riyan si Ako Bicol Party List Representative Saldico na palaisipan pa rin kung babalik pa ito ng bansa. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Wala raw kapangyarihan ang NBI na umaksyon at hanapin si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang isa sa mga kontrobersyal na pangalang isinasangkot sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, wala pa silang pinanghahawakang papel gaya na lang ng nangyari noong umuwi sa bansa si dating PCSO General Manager Ruina Garma. Nahaharap si Garma sa patong-patong na kaso kaugnay sa 2020 assassination ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Wala kaming holdings like warrant of arrest. Wala kaming magagawa eh. Katulad kay Saldi, puro sila miyaw-miyaw na Saldi. Wala namang warrant. Ano naman magagawa namin? Una nang nabigyan ng Travel Authority si Ko na bumiyahe pa Amerika para umano sa isang medical treatment. Binawi ito ni House Speaker Bogie D noong September 18 at inatasan si Ko na umuwi sa loob ng 10 araw. Hindi raw isinasantabi ng NBI ang direktiba ng Pangulo na panagutin ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects. Pero we still have due process. We will have to investigate. Hindi yung basta't damputin na lang kita na hindi. Due process. No? Yun ang karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Maliban sa kawalan ng arrest warrant, wala ring napaulat na immigration lookout bulletin at whole departure orders para kay Ko. Malaking question pa rin kung nasaan si Ko matapos kumalat sa social media na wala na siya sa Amerika at nasa Madrid, Spain na umano. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kinumpirma ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa Billionario News Channel na may executive assistants si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nagngangalang Paul at Mark. Una nang inamin ng dating DPWH officials na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na nag-deliver sila ng kickback kay Ko at pinadaan ito sa 2 nabanggit na staff. Sa programang On Point, nanawagan si Tiangco sa gobyerno na gawin ang lahat para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Yung pananagutan niya is sa batas natin. Because based doon sa accusation ni Henry Alcantara under oath, plunder po yan. Sinisiri ni Tiangco si dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit wala pa rin si Ko sa bansa. Wala namang effort na pabalikin siya, walang effort na tanungin, walang effort na hingin yung kanyang medical records. Nagkaroon lang ng biglang pagpalit at bumilis yung paghanap sa kanya noong nag-take over si Speaker Bogie D, di ba? Habang gumugulong ang investigasyon sa flood control scandal, panibagong ghost project ang sumalubong kay DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Benjamin Magalong sa Davao Occidental. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
May nabisto na namang guni-guning proyekto sina ICI Special Advisor at Baguio Mayor Benji Magalong at DPWH Secretary Vince Dizon. Sa pag-inspeksyon nila sa Davao Occidental, nadiskurbe din na Magalong at Dizon ang isang 96.5 million pesos na ghost project sa Jose Abad Santos. At gaya ng karamihan sa nadiskobring mga questionable na mga proyekto, ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang kontratista nito. Ang concrete remitments ng nasabing proyekto, fully paid na raw matapos idiniklarang completed noong 2022. Pero napag-alaman ni na Magalong at Dizon na ilang linggo pa lamang ito inumpisahan. Hindi mo naman babayaran ng buo kundi tapos, di ba? Pero dahil pera, hindi mo pera ng tao, binayaran mo kahit buo para lang yung disbursement rate mo mataas. Yun ba sinasabi mo? Yun ang excuse mo? Hindi mo ba yung batas? Na hindi ka pwede magbayad ng buo hanggat di tapos? Hindi ko ba naiintindihan yun? Hindi ba basic yun? Dahil dito, ipinahinto ang construction activity at idiniklarang area bilang isang crime scene. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Sumagot na ang kampo ng itinuturong pasimuno ng protesta sa bahay ng mga Diskaya. Hindi naman daw sila ng gulo, kundi nagpahayag lang ng saloobin. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Nagsumiti na ng counter-affidavit ang kampo ni Junila Castro sa Prosecutor's Office sa Pasig City. Kaugnay ito sa kasong isinampa sa kanya ng Pasig City Police na paglabag sa BP 880 o Anti-Illegal Public Assembly. Si Castro ay miyembro ng Bayan Muna Party List na napagbintangan na pasimuno ng pagpoprotesta sa harap ng bahay ng mga Diskaya sa Pasig City noong September 4. Ang mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya ay kasalukuyang humaharap sa Senate investigation dahil sa umunoy pagpulimbat nila ng bilyon-bilyong piso mula sa palpak at guni-guning flood control projects. Ayon sa mga pulis, walang permit ang nasabing protesta na nagdulot daw ng kaguluhan sa naturang lugar. Inamin ni Castro na siya at kanyang grupo ay nagpiket sa harap ng bahay ng mga Diskaya, pero itinanggi niyang siya ang namuno rito. Pinapakita lang nito nung kaso na meron ako ngayon at yung the fact na may mga nakakulong ngayon sa MPD ay ang pinaprotektahan ng kapulisan ay ang mga magnanakaw at hindi ang mamamayan. Giit ng abogado ni Castro, walang dahilan para siya'y maparusahan. Ang aming posisyon ay ito ay pag-exercise ng karapatan, yung freedom of expression, to peaceably assemble at yung redress of grievances. At sa tingin namin, hindi dapat pinipenalize ang ganitong klase ng pag-exercise ng karapatan. Ito na lang ang tanging naiiwan na karapatan ng mamamayan upang ilabas siya ang kanyang saloobin at kung ipepenalize mo pa, mapapatahimik ang mamamayan kahit anong klaseng paniniilang gagawin ng gobyerno. Natanggap ni Castro ang subpoena mula sa Prosecutor's Office noong September 18. Matapos maisumite ang counter-affidavit for resolution, hinihintay na lang ang desisyon ng prosecutor. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Bilang ng namatay dahil sa sunod-sunod na bagyo, pumalo na sa 13. Susunod yan sa agenda.
Check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pumalo na sa 13 ang bilang ng mga namatay dahil sa sunod-sunod na bagyo. Sa datos ng NDRRMC, pinakamarami ang nasawi sa Santa Ana, Cagayan matapos tumaob ang isang bangka. May mga nasawi din mula Central Luzon, Tuba, Benguet at Cagayan Valley. 17 iba pa ang naiulat na sugatan habang 2 ang nawawala. Sumirit naman sa mahigit 900,000 na mga individual ang apektado o katumbas ng mahigit 240,000 na pamilya. Kausapin po natin ngayon, OCD Officer in Charge, Bernardo Rafi Alejandro. Asik Alejandro, magandang gabi po sa inyo. Yes, good evening, Pinking. Magandang gabi po. Kamusta po ang paghahanda natin para kay Bagyong Opong, dito po sa Bagyong Opong? Opo, ngayon nga po, meron tayong tuloy-tuloy na pag-monitor sa pagdating ng Opong. No? So, continuous ang aming information drive at minomonitor namin yung preemptive evacuation na ginaganap ngayon, na nagaganap ngayon sa Eastern Samar. No? Kasi sila ang unang tatamaan nito. In fact, ramdam na nila yung hagupit ng Bagyong Opong. Nag-uumpisa na po sa Eastern Samar. Opo, kasi ngayong gabi hanggang bukas ay talaga ito yung pag-cross niya from Samar, dadaan ng Bicol area, Southern Luzon, hanggang Mindoro, Romblon. Yun po ang track niya hanggang lumabas siya, no? Palabas sa west side natin. So tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor at naka-alert na po ang ating mga search and rescue teams sa buong Southern Luzon kasi ang ating areas of concern ngayon ay buong Central and Southern Luzon. Kasama na dyan ang NCR, binabantayan natin. And then the rest of the countries, dahil nandyan pa rin ang habagat, ay tuloy-tuloy pa rin na makakaranas ng pag-ulan. Opo. So tuloy-tuloy po ang aming trabaho. Opo, nagkaroon ng emergency meeting ang ahensya kanina? Opo. Tuloy-tuloy po kanina and we are having one now monitoring our regional offices, no? Kasi we want to make sure na naka-alert po lahat at continuous yung pagbibigay tulong natin sa mga different local government units. Gaya ng sabi niyo kanina, binabayo na ang Samar, hindi ho ba? As we speak. Nagkaroon na ho ba kayo ng kahit anong update sa lakas ng bagyo o sa naging epekto nito sa ilan nating mga kababayan? Ito pa lang ang na-receive namin at umpisa pa lang nang maramdaman nila yung ulan. Papasok na yung ulan doon sa area na yan at may kasama ng hangin. So we expect 2:00 kasi ng madaling araw, yun talagang malapit or mag-landfall na siya. Tuloy-tuloy papuntang Bicol or Southern Luzon. So talagang delikado po ito ngayong gabi. Although masasabi nating hindi siya kasing lakas ni Nando, but nandyan pa rin yung dala niyang ulan at may hangin po. Yun din kasi ang problema, no, Asik, especially kapag tumama ito sa gabi dahil mas pahirapan po. But were there any information kung may problema ho ba sa mga kababayan natin na sabihin po natin lahat ho ba is safe at the moment? Yung mga nasa apektadong lugar ay nakalikas po? So far, wala pa tayong natatanggap na report. Sana manatiling ganyan, no, na merong nasugatan or naging problema. But what we are getting right now is that tuloy-tuloy po yung mga preemptive evacuation at yung mga preemptive measures na ini-implement ng ating mga kababayan sa Region 8. And nakahanda na rin ang Bicol Region. Kinukuha lang natin yung mga datos talaga kung ilan na. And then yung Southern Luzon kasi diretso siya sa Romblon, Marinduque, and Mindoro Island. Yun po ang tatamaan ng mata nitong bagyo. Saan ho ang inaasahang unang tama? Is it in Giwan, Eastern Samar, sir? Hindi. More on Eastern Samar ang tumbok niya po. Taas po ng Giwan. Sa northern part of Giwan. Northern part, all right. Any information o meron na hubang tumawag na mga local government officials sa NDRRMC para po sa tulong o pangangailangan? So far, wala naman po. And we just got, meron kaming continuous communication ng aming region doon. So far, nabibigay naman nila yung sapat na tulong or resources na kailangan doon. So far, wala pa pong
humihingi ng tulong from the national government. What about, siguro punta lang tayo, shift a little bit, no? Of course, ang track na inaasahan po natin, gaya ng sabi nyo, is sa taas po, northern part ng Giwan, Eastern Samar, papunta pong Bicol region, di ho ba? And then you said Romblon? Opo, yung isla ng Romblon, Marinduque. Marinduque, And then opo. diretso siya ng Mindoro po. What about Metro Manila, ASEC? Opo, ang Metro Manila ay makaranas ng medium to light to medium ang ulan na dala. But alam naman natin na medyo mababa ang threshold dito sa Metro Manila. Konting ulan ay nagbumabaha na rin po. Kaya ngayong gabi po, kasama po namin dito yung Joint Task Force NCR, yung aming OCD Regional Office sa NCR, at yung MMDA, no, na pinaghahandaan namin itong paglapit sa Metro Manila. Bukas naman ng mga lunchtime o bandang hapon. So yun po ang critical for Metro Manila. Lunchtime hanggang mga hapon. At least para lang ulitin po natin yung sinasabi yung critical area. ASEC, mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na sa tatamaan ng bagyo? Oo, ang mensahe lang namin, tuloy-tuloy lang sana kayong makinig sa mga abiso at sumunod sa mga otoridad para po sa kaligtasan natin. So kami po ay nakahanda. Ang ating buong NDRMC nakahanda po na tumulong sa ating mga local government units, and ang kooperasyon po ay mahalaga dito, no? So we are ready to support, and we are asking the cooperation and the support of our public, at sana makinig po tayo sa ating mga leaders po dyan sa ating mga localities. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat, OCD Officer in Charge Bernardo Rafi Alejandro. At patuloy na nga lumalakas ang bagyong Opong habang papalapit ito sa kalupaan. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula po dyan sa Pag-asa. Paulo, tanong ng marami, ano ba ang inaasang epekto ng bagyo dito sa Metro Manila, of course? Pinky, posible umanong tamaan ng eyewall ng bagyong Opong itong Metro Manila. Yan ay ayon sa kaninang press briefing dito sa Pag-asa. Ang eyewall ay isa sa mga pinakamatitinding bahagi ng bagyo na nababalot ng mga thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, nakadepende yan kung ang cone of probability ay maaring lumapit sa may area na mas malapit sa Metro Manila tulad ng Batangas o Quezon. Pero tumama man yung eyewall na yan o hindi, ramdam pa rin ang matinding pag-ulan dito sa Metro Manila. At kanina nga napag-uusapan, Pinky, ang ilan sa mga posibleng ulanin ay yung southern part ng Metro Manila tulad ng Pasay at Parañaque. Batay naman sa 5 p.m. Bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang storm signal number 3 sa Sorsogon at northern portion of Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, northern Samar, ang hilagang bahagi ng eastern Samar at ang northern portion ng Samar. Signal number 2 naman sa Batangas, sa ibang area ng Quezon, sa may area din ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, ang nalalabing bahagi ng Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, ang gitnang bahagi ng Eastern Samar, gayon din sa ilang bahagi ng Leyte at Biliran. Signal number 1 naman, kabilang ang Metro Manila, Rizal, Cavite, ang nalalabing bahagi ng Batangas, Laguna, the rest of Quezon, Occidental Mindoro, gayon din ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 1 din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dagdag pa ng Pag-asa, sakaling umulan ng malakas ay sa may area ng Central Luzon ay posible umapaw ang Ipodam at maaring madamay ang ilang bayang bahain sa Bulacan tulad ng Kalumpit at Hagonoy. Batay din sa 5 p.m. track ng Pag-asa, Pinky, ay maaari namang mag-move either pahilaga or patimog yung direksyon ng bagyo. So maaari siyang maglandfall either sa may area ng Eastern Samar or Northern Samar, o maaari ring pumasok ito sa area ng Sorsogon. Pero may posibilidad, Pinky, na mag-reach into typhoon category ang ngayong severe tropical storm na si Opong. Pero habang papalayo naman ng bagyo, Pinky, ang paya ng mga weather forecasters dito sa Pag-asa ay inaasahan namang gaganda ang panahon pagsapit ng Sabado at Linggo, at wala pa silang namamataang posibleng mamuong bagyo sa unang linggo ng Oktubre. Kasi usually naman, Pinky, nagkakaroon din ng monsoon break after ng mga malalakas na bagyo. So far, ang mga areas naman na wala pang pasok na nagdeklara na ay ang Lucena City, public at private,
Ganun din sa ilang lugar sa Metro Manila tulad ng lungsod ng Maynila, ang lungsod ng Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, Quezon Province at Oriental Mindoro, habang we're also getting reports of suspended trips na rin ng mga bus at mga roro, lalo na yung mga papunta sa area ng Bicol at Eastern Samar. Pinky. And Paolo, baka dun sa mga nagtatanong o nagtataka, meron ng storm signal warnings, at wala pang mga ulan, yan po ay binibigay ng Pag-asa bilang warning in the next 24 to 48 hours, di ba, Paolo? Yes, tama, Pinky. At speaking of, hindi lang yan, actually, Pinky, na-mention mo yung ulan, isa rin sa mga kailangan nating bantayan ay yung hangin at yung mga posibleng storm surge na dala nga nitong si Severe Tropical Storm Opong, Pinky. Maraming salamat, Paolo Barcelon, nag-uulat ng live mula po dyan sa Pag-asa. Naglilinis na ang Hong Kong matapos ang pananalasa ni Super Typhoon Ragasa. Balik operasyon na rin ang mga negosyo, paaralan at transport services sa paghina ng itinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Kilala si Ragasa bilang nando dito sa Pilipinas. Bukod sa Hong Kong, tinumbok din ito ang Taiwan kung saan 14 ang namatay. Umapaw ang tubig at putik mula sa isang ilog sa Hualien County matapos masira ang barrier nito. Muling bubuelta si PDP spokesperson Ferdinand Topacio sa alegasyong Duterte supporters umano ang may pakananang riot sa Maynila. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Topacio na mapayapa ang kanilang demonstrasyon at ibang grupo ang nagsunog ng isang container van at namato sa mga pulis sa Ayala Bridge at Mendiola. Itinanggi rin niya na binayaran niya ang mga rioter para manggulo sa kilos protesta noong linggo. Mamatay na ang buong angkan nung nag-umpisa, nagbigay ng pera, nagpakulo noong violence na yon. Kasi lagi ko sinasabi ng rally, sinabihan ko pa yung grupong yon, huwag niyo sasaktan ng mga pulis. Sila hindi natin kalaban, sila ninakawan din katulad natin. Congressman Marcy Teodoro pumalag sa akusasyong nanghalay siya ng 2 babaeng pulis. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Boni MRT Station naman. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Legal trouble for Marikina Representative Marcy Teodoro. Sinampahan siya ng reklamo sa DOJ dahil sa umano'y panghahalay sa 2 babaeng pulis. Sa kanilang complaint affidavit, nangyari ang umano'y pang-aabuso noong sila ay close in security ng kongresista mula Agosto hanggang ngayong buwan. Sasailalim sa case build-up and evaluation ng mga reklamong sexual assault and acts of lasciviousness bago magsimula ang preliminary investigation. Ayon sa Marikina City Police, pansamantalang inilipat sa PNP headquarters sa Camp Crame ang mga complainants para sa kanilang seguridad. False and malicious. Ganyan inilarawan ni Congressman Marcy Teodoro ang alegasyon laban sa kanya.
wala raw itong sapat na basehan at gawa-gawa lamang para sirain ang kanyang reputasyon. Naniniwala rin ang kongresista na politically motivated ang reklamong isinampa sa DOJ. Nanawagan ngayon si Teodoro ng patas, transparent at bukas na investigasyon. Itinalaga na bilang bagong Secretary General of the House si Attorney Cheloy Garafil. Pero bago mapunta sa Kamara, marami na rin siyang hinawakang posisyon. Alamin sa agenda report ni Ivy Reyes. Madam Speaker, I move to elect Attorney Cheloy Velicaria Garafil as Secretary General of the House of Representatives. Is there an objection? The chair hears none. Attorney Cheloy Velicaria Garafil is unanimously elected as the Secretary General of the House of Representatives. From Office of the President to the House of Representatives, bagong Secretary General ng Kamara si Attorney Cheloy Garafil. Dating kalihim ng Presidential Communications Office o PCO si Garafil, bago palitan ng ngayon Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno na si Cesar Chavez. Si Garafil ang pangalawa sa 5 umupong Secretary ng PCO simula 2022. Matapos umalis, naging chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO si Garafil. Ang MECO naman ang Official Representative Office ng Pilipinas sa Taiwan. Kung sino ang papalit kay Garafil sa MECO, wala pa raw na pag-uusapan ng Board of Directors. Ayon yan kay dating PCO Secretary Jay Ruiz na nabalot sa kontrobersya ang PCO stint dahil sa potential conflict of interest at paghihigpit ng accreditation rules para sa Malacanang Press Corps. Nauna nagnapo na appointment ni House Speaker Bogie D dahil party-mate ito ang Pangulo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang bagong Surgeon at Arms naman ng lower chamber na si retired General Ferdinand Melchor de la Cruz, dating namuna sa 501st Infantry Brigade sa Lalo, Cagayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa gitna ng tumitinding issue ng korupsyon sa bansa, pinatatanggal ng isang dating finance secretary sa sirkulasyon ang 500 at 1,000 peso bills. Pero giit ng ilan, nasa tao at wala sa pera ang problema. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Sa kanyang Facebook post, may iminungkahi si dating Finance Chief Cesar Purisima. Paano raw kung alisin sa sirkulasyon ang mga 500 at 1,000 peso bill at gawing highest value ang 200 peso bills para mahirapan ang mga mandarambong na magtago ng pera. Dagdag pa ni Purisima, pwede raw bigyan ng 6 months ang taong bayan sakaling magdesisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin ang 500 at 1,000 pesos. Dapat rin daw na i-require ang national ID sa mga bank transaction at lahat ng 500,000 pesos pataas na deposito iuulat sa Anti-Money Laundering Council. Dagdag pa ni Purisima, marami umanong bansang ginawa na ito para labanan ang pamemeke ng pera, paggamit nito sa terorismo at krimen at maiwasan ang money laundering. Sa panayam ng programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ng ekonomista at financial expert na si Jonathan Ravelas na magandang hakbang ito para mapigil ang korupsyon lalo't posibleng tumaas ang gastos ng paggalaw ng salapi. Pero naniniwala din siyang matututo ring makipagsabayan ang mga kawatan. This will also provide them to look into the likes of crypto, and we need to be able to ensure that we're able to track these digital currencies. Hati naman ang reaksyon ng ilang nakausap namin ukol sa panukala ng dating kalihim. Kung kurap ka talaga, kahit na buo over yung pera mo, ganun pa din ang gagawin mo. Nasa tao yan kung responsable ka. Opo. Yun pa ang pinag-aawayan ng ibang mga taong bayan Tugon naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bago raw nilang inisyu na circular ay makatutulong na para mapigilan ang mga iligal na aktibidad nang hindi kinakailangang mag-alis ng pera sa currency system ng bansa. Sa ilalim ng Circular 1218 Series of 2025 na inilabas lamang noong September 19, ang large value payouts gaya ng pag-withdraw sa bangko ay may limit
na kalahating milyong piso lamang kada araw at maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng cheque, fund transfer, direct credit sa deposit accounts o digital payment platforms ng financial institutions na minamanage ng BSP. Maaari rin daw itong ibaba ng mga bangko at financial institutions depende sa kanilang assessment, lalo na sa lugar ng money laundering, terrorism financing at proliferation financing. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Mga dawit sa flood control scandal, pinakakasuhan na ng NBI. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Tila nag-boomerang kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang pagnanais na buhayin ang death penalty gamit ang lethal injection sa mga mapapatunayang guilty sa plunder. Nang tanungin si dating Yusek Roberto Bernardo kung susuportahan na ito, maganda raw ang ideya para mabawasan ang anomalya sa flood control projects. Pero nang tanungin naman ni Senador Ping Lacson kung sakaling si Senator Bato ang mahatulan at pwedeng pumili kung kulong o bitay, pinili ni Bato ang makulong sa bilibid dahil maaari pa raw siyang magnegosyo sa loob nito. Maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magnegosyo doon. Pwede ka pa magnegosyo. Iba nga doon, nagnegosyo lang siya boy. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Sa huli, inirekomenda ni Senate President Tito Soto na alisin sa record ang sagot ni De La Rosa. Walang kudeta laban kay PBBM. Ito ang binigyang diin ng AFP sa harap ng umano'y destabilization efforts laban sa administrasyon. Ayon sa AFP, baseless at malayo sa realidad ang mga ganitong usapan. At sa gitna ng mainit na issue sa korupsyon, nananatili raw tapat ang militar sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino. Inirekomenda na ng NBI na kasuhan sina Senador Chis Escudero, Makati City Mayor Nancy Binay at iba pang opisyal na idinawit sa flood control scandal. Ang naglaglag sa kanila na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuturing na ring protected witness. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation ang mga pangalang dawit sa isinumiteng affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasama sa mga posibleng isang pangreklamo ay malversation and indirect bribery. With the NPS in the form of a complaint. So the NBI had to look into it, and his lawyers were there with the NBI. And then, ang conclusion, they had to draw up their affidavit, so the lawyers helped him prepare his supplemental affidavit. Inilaglag ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang pangalan ng ilang high-profile government officials. Kabilang dyan, sina Congressman Zaldico, ang bilyonaryong si Maynard Ngu na bagman umano ni Senator Cheese Escudero, COA Commissioner Mario Lipana, DepEd Undersecretary Olivar at former Senators Bong Revilla at Nancy Binay. Ayon kay Secretary Remulla, considered protected witness na rin si Bernardo. Pero tulad ng BGC Boys at mga diskaya, nilinaw niya na hindi ibig sabihin nito na admitted na sila as state witness. Dalawang klaseng testigo yan. Yung witnesses who need protection is one of them, siyempre, no? They apply to the witness protection. But for them to become state witnesses is another matter. So yung provisional means they're not yet state witnesses if they will be. Ani SOJ Remulla, underway na ang evaluation ng mga isinumiteng statements, affidavits at ebidensya ng mga personalidad na nais mapasama sa Witness Protection Program. Paglilinaw niya, hindi porke naglabas ng bombshell statements ay posible na agad ma-admit bilang state witness o maabsuelto sa kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Redemption for the Golden Girl! Si Jessica Sanchez ang nagkampiyon sa latest season ng America's Got Talent. And she did it while 9 months pregnant. Nakakuha si Sanchez ng standing ovation during the finals with her powerful rendition ng Die with a Smile. Una na rin siyang sumali sa AGT noong first season nito in 2006. But her journey back then ended in the semis. The Phil-Am singer admits returning to the competition was scary. It has been one of the most challenging things I've ever had to go through vocally and emotionally and mentally and physically. But you guys have really been showing me so much love on the internet, online, on social media, and really have been helping me get back up and just believing that I'm here, believing in myself that I'm here for a reason and that God's placed me here for a reason. And I cannot believe, I honestly cannot believe that I am the winner. Sanchez also competed on American Idol Season 11 noong 2012, where she finished as runner-up. Congratulations are also in order kina Rihanna and A$AP Rocky as they welcome their third child. Pinost ni Rihanna ang picture ng kanilang baby girl named Rocky Irish Mayers. September 13 pa raw when she gave birth. The hitmaker revealed her third pregnancy noong Met Gala in May. 2021 nang kinonfirm ni A$AP Rocky ang relationship nila ni Rihanna. They also have 2 sons. Another iconic Gordon Ramsay restaurant magbubukas sa Pilipinas. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo. Wow, tingnan nyo naman yan. Sa EDSA Guadalupe, bumper to bumper na ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Good luck! Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang kontraktor ng bilyong-pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala ang gusto ko car. Hindi sa car? McLaren, syempre. Okay. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng 2nd distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Bilyonaryo News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Bilyonaryo News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Colorful, relaxed, and elegant. Yan ang newly unveiled Spring-Summer 2026 collection ng Fendi. The Italian luxury brand showcased their latest designs sa Day 2 ng Milan Fashion Week. Bukod sa puno ng kulay, the collection also features a mix of floral designs and geometric patterns. Milan Fashion Week, which runs until Monday, is the 3rd stop in the month-long catwalk calendar following shows in New York at London. Tuloy-tuloy ang pag-expand sa Philippines ni British celebrity chef and restaurateur Gordon Ramsay. As our lifestyle host Marie Lozano tells us, one of his most iconic restaurants is finally coming to the country next year. 10,000 bookings sa unang buwan. Nag-crash ang website at libu-libong Pinoy ang dumayo para tikman ang signature dishes. Mula day 1, blockbuster na agad ang Gordon Ramsay Bar and Grill. We're both celebrating a milestone, our 1 year, and your 1 year. Well, congratulations to you guys. Congratulations to you. Yeah, I'm a big follower of Bilyonaryo TV. Yes. Or BNC, right? What do you call it? BNC? Okay, I want to look back into the first year. How has it been with
Gordon Ramsay, I know the first month was crazy at 10,000 bookings to how it has been for the first year of Gordon Ramsay. Yeah, it's been phenomenal, as you can imagine. Gordon Ramsay is a very popular celebrity here in the Philippines. Case in point, you know, I only found out actually after we had already acquired the brand. I had only found out from him himself that the Philippines is actually his largest market online outside the United States. At sa likod ng successful partnership na ito ay si Kevin Tan, na personal pang nakipag-deal kay Gordon Ramsay. You know, when I met him in Macau, we had already kind of had an agreement. When we started talking to them till the time we agreed, it took about a few months, 2-3 months. It was surprisingly a very short negotiation. To be honest, I was a bit nervous meeting him. I mean, he is a celebrity, and you know when you see him on TV, you know, and the way he talks sometimes, you kind of get a little nervous, right? You think, is this guy really the way he is on television? But then immediately when he walked in the room, he was such a charming gentleman. Mula doon, tuloy-tuloy na ang expansion. Ngayon, nagbukas na din sila ng 2 pang bagong concept sa Cebu, ang Gordon Ramsay Street Burger and Fish and Chip. At sa Billionaire News Channel, kinumpirma rin mismo ni Kevin Tan na sa 2026, darating na sa Pilipinas ang isa pa sa pinaka-iconic restaurants ni Gordon Ramsay, ang Hell's Kitchen. Next year, we're planning to actually open his flagship, which is a Gordon Ramsay, which is Hell's Kitchen. Yes. That's his flagship concept, and we plan to have that in Manila. You know, in everywhere we go, the food and beverage portion or the dining element is a very important or critical part of our operations. We believe that in the Philippines, food is what really brings the crowd in and really what keeps your customers loyal and happy. Dati, kailangan pang lumipad abroad para sa world-class dining, ngayon dito na mismo sa Pilipinas matitikman. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Hindi, baka mag-viral na naman tayo. Hindi yung sinabi ko dati na embutido. Ikaw talaga. Nakita ko na naman. Uy, masarap. Excuse me. Mukha siyang embutido pero masarap siya. Talagang inulit mo pa. Hi, Kevin. Wala kang care. Hi, Kevin Tan. And congratulations, Gordon Ramsay. Yeah. Dapat sa mga ganyang bar na tayo tumatambay, ano? Ay, pag sa sweldo na lang. Kasi may mga nangyayari din dyan sa mga kwarto-kwarto. Segue. Galing na, marites mo talaga. Sa ano yan? Saan ba? Sabi, Cork? Cork. Doon daw, umano. Ay, masarap ang wine naman kasi doon. Mahal daw, grabe. Hindi naman lahat. Siguro napapadpad ka ba doon? Napapadpad ako doon, pero yung wine, una, ibang nagbabayad. Naimbitahan lang ako. Hala. But you know, it so happens, when I'm there, maybe twice, may malaking meeting talaga ng mga politiko parati doon. Hilig daw nga nila doon, no? Di ba ako napupunta doon? Halika, punta. Ay, hindi na siguro pupunta yung mga yun doon ngayon. Ay, hindi na. Wala na. Ano nga, hindi na nga daw sila you know, I was told by restaurateur friends that yung mga restaurants daw na high-end, ang laki ng ibinagsak ng sales. Because wala na yung mga, you know, feasting. Yung mahal na. Mamahalin. Oo, ganon. Medyo mas conscious ang tao. Sila. Right. And not too many postings anymore. Oo. Nahihiya na sila. It's about time. Diba? Correct. Oo. Hindi ba sabi mo doon sa mga yung mga hindi galing sa sariling pagod nila yung pinangkakain nila. Mahiya sila. Pero tayo naman, tayo. Kung gusto niyo naman once in a while to splurge, I think it's okay once in a while. I mean, it's really up to you. Basta hindi mo ninakaw yung pera. Tapos, di ba? Kung gusto kong bumili ng diamond-studded chinelas, you have the right to enjoy it. Gagawin ko yun. Kasi Remain silent. 24 months to pay. Buti pa sila. Bakit? Kasi hirap na ako maghulog. Ay, I don't envy them. You know, you can enjoy your life that way kung gugustuhin nyo.
Mahuli man kayo o hindi maganda yung ginagawa ninyo. Pero Nakakahiya talaga. ang kapalit, ano? Parang yung kapalit hanggang mga anak-anakan, kawawa. Yun na nga. But then again, sabi nga ng NBI, di ba tinanong ko si Hanati, ano ang mga ebidensya ng mga nagsasabi ng pangalan? So lahat yan ay lilitisin pa at iimbestigahan. Yun na nga lang nauuna na yung pangalan ng tao. Oo. Ayan. How about you? Back to you, Willard. Back to you, Willard. Looking forward to Friday. May award ka, di ba? Hindi ba dapat ikaw nang bumili sa Gordon Ramsay? Bukas na lang, magdadala tayo ng popcorn. Oo nga. Biyernes pala tomorrow. Okay. Ating, So, it's 91 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.